Sabog niyan. At sabi ko nga sa inyo, laganap na yan sa social media, mga kababayan, no? Hindi na po yan sikreto. Laganap na yan sa social media. Kung kayo ay tambay, no, sa social media. So, proceed po tayo mga kaibigan, ha? Okay. Tuloy natin. Tingnan natin itong isang article. Yan. So, Spokes, House respects Supreme Court order, but check and balance principle at risk. Yan. Manila, Philippines, while the House of Representatives will respect the Supreme Court order declaring Vice President Sara Duterte's impeachment unconstitutional, the chamber spokesperson warned that such a directive places at risk key principles of checks and balances. In a statement on Friday, after the SC spokesperson Camille Ting announced the order, House spokesperson Princess Abante said that they will review the SC decision once they have received a copy. Yan. So, however, Abante reiterated that initiating an impeachment is the sole duty of House and allowing judicial interference risks undermining the very principle of checks and balance. Yan. So sabi pa niya, we respect the Supreme Court, but our constitutional duty to uphold the truth and accountability does not end here. The impeachment process is not just a legal mechanism. It's a vital democratic safeguard under Article 11, Section 3 of the Constitution. The exclusive power to initiate impeachment rests solely with the House of Representatives. This was firmly established in Francisco versus House of Representatives 2003 and has long stood as settled doctrine, Abante said. Yan po mga kaibigan, meron po kasi jurisprudence, no, na sinunod, no, na nagsilbing guide sa House of the Representatives. Kaya nagulat po ang lahat, no? Nagulat ang lahat. Sabi pa nga nung isang nagkomentaryo, no, na ito ay parang parang earthquake ba 'yon yung pagkakasabi niya? Dali tingnan natin Kasi nagulat po ang lahat na bakit nagkaganon? Ibig ba sabihin lahat ng mga naging impeachment nung nakaraan ay mali? Mali pala lahat 'yun, no? Parang ganun po ang lumalabas na yung naging impeachment noong mga nakaraan lahat ay mali. So ito po pakinggan po natin. Yan, so eto mga kaibigan na papakita ko sa inyo Yung komentaryo ng isang, sino ba yung nagkomentaryo dito? Si Representative Terry Ridon, Bicol Saro Party List. Yan. Pagkaya na ho yung sinasabi ng Korte Suprema, parang mali yung Estrada impeachment proceedings. O kasi yan yung nangyari doon Ibig sabihin, lahat po na nagdaang impeachment proceedings sa kasaysayan ng bansa, mula ng Estrada impeachment na nagkaroon po ng direct transmittal from 1/3 vote of House members, wala na yung ngayon. Mali pala yun. Yun ang paglilinaw po ng Korte Suprema. Kasi nga, ang sinasabi nila sa 4th impeachment complaint, hindi daw nabigyan ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na unang makita ang articles of impeachment at ebidensya laban sa kanya. So, yan po yung ginawa pong pagbabago sa doktrina ng impeachment ng kasalukuyan pong Korte Suprema. Actually, earthquake ito. Kasi nga, babasagin niya yung lahat ng impeachment complaint ng nagdaang panahon. Sa haba ng panahon na nade-delay itong impeachment complaint po na ito. Tingin ko, mabilis na lang yung Feb 6 2026, no? Para pag-usapan po muli. Pagkaya na yung sinasabi ng Korte Suprema. O, di ba? Yan. So, ang sinasabi po dito ng representative na to ay
parang earthquake, no? Parang earthquake na, kumbaga, binasag niya lahat ng mga nagdaang impeachment, no? Na parang lahat ng nagdaang impeachment ay mali. Ganun po ang lumalabas, no? So, usapan nga po namin kagabi, dapat ang ginawa po ng Korte Suprema, no, hindi natin pinapangunahan ang Korte Suprema, pero ito po yung aming komentaryo bilang mga mamamayan Pilipino, no, na kahit papaano, lahat naman pwedeng magkomentaryo kahit hindi ka lawyer, no, basta ikaw ay Pilipino at concerned ka sa issue na to. So, ang amin pong komentaryo, mga kaibigan, kagabi, na pwede naman yan, yung mga dinagdag na yan ng Korte Suprema, pwede yan, mga kaibigan. Pero hindi dapat in-apply agad-agad. Yung ngayon na kaagad, in-apply na. Kasi kailangan muna yan, mga kaibigan, yung mayroong further notice. Dahil alam naman natin na ang guide po, meron po tayong guide na tinatawag, no, yung nangyari nga sa yung jurisprudence na tinatawag nila, yung sa Gutierrez, no, versus House of the Representative, no. So, eto, mga kaibigan, dapat bago yan i-apply, no, ng Korte Suprema, ay meron mo ng further notice. Iba na yung natin, yung basis natin, iba na yung magiging basihan natin sa pag-i-impeach, no? Sana ganito na. Magbigay sila dapat ng notice muna, further notice. Hindi yung agad-agad, andyan ka agad, no? In-apply ka agad nila. Sana i-apply nila yan in the future. Parang katulad po yan, guys, sa pag gumawa ka ng batas. Gumawa ng batas, pinirmahan ng Pangulo. Tapos, wala pang implementation yun, hindi pa siya napupunta sa National Gazette, wala pa yung duration ng na hihintayin natin para ma-implement yung batas. Pero bigla yung Korte Suprema in-implement agad. Parang ganun po yung lumalabas, mga kaibigan, no? Na hindi mo pa dapat na ipa-implementa yan, or hindi mo pa dapat i-apply yan sa impeachment ngayon ni VP Sara Duterte dahil wala namang notice, wala namang kumbaga karaka-raka, bigla lang i-implement, bigla lang na magdadagdag ng mga ganitong klaseng mga rules. So, yun? Kaya marami pong nagtataka, marami pong nagtatanong kung bakit ganito. No, bakit ganito ang nangyayari? Dahil nga, ang pinagbasihan ng House of the Representative ay yung jurisprudence na pinagbabasihan nila doon pa sa maraming mga impeachment na naganap in the past. So, ibig sabihin, tama yung pinaghuhugutan ng House of the Representative. Kaya nga nagkagulatan na, may bago. May mga bagong rules na dinagdag. Walang kaalam-alam, mga kaibigan, ng House of the Representative, maging yung mga nag-aaral ng batas, ng law, mga law students natin, walang kaalam-alam, bigla ganito, meron pala silang dinagdag. So yun po, mga kaibigan, ang kini-question ngayon. Bakit ganun? Bakit karaka-raka ay dinagdag ng ganito? At may mga kababayan tayo na nagtatanong, na kung hindi ba si VP Sara Duterte ang na-impeach, kung hindi ba isang anak ng Duterte ang na-impeach, ganito din kaya ang magiging desisyon ng Supreme Court? Yan po ngayon ang nagiging tanong din yan ng mga Pilipino, mga kababayan, kung the same din ba ang magiging desisyon ng Korte Suprema? Knowing, mga kaibigan, na ang mga justices na ito na nag-desisyon ay mga appointed ng dating Pangulo Duterte. Kaya hindi natin maaalis sa isipan ng mga Pilipino na mag-isip. Siyempre, lahat ng tao, mga kaibigan, meron tayong karapatan mag-isip. Meron tayong karapatan na mag-analisa. Although hindi natin pinagbibintangan na ganito nga ang nangyari, sabi ko nga, mga kaibigan, no, ay sana huwag naman dahil nakakatakot. Nakakatakot talaga kung ang ating mga Supreme Court judges ay magiging bias.
Dahil paano na lang tayong mga maliliit na mga Pilipino, saan tayo pupunta? Anong gagawin natin, 'di ba? Na pati yung the highest court of the land ay magiging bias, saan tayo pupunta, 'di ba? So yun po mga kaibigan 'no, sana ay, hindi totoo itong mga iniisip ng mga tao 'no, patungkol sa Korte Suprema dahil nakakatakot po talaga kung ito ay maging totoo. Kung sa ngayon natutuwa ka dahil ikaw ay DDS, paano kapag ikaw na, kapag sa'yo na nangyari ito, 'di ba? Oh, kaya mga kaibigan 'no, whether DDS ka, PBBM ka, pink ka man or hindi, dapat ang isipin natin, dapat mga kaibigan manatili ang tunay na hustisya sa Korte Suprema. Dapat manatili na ang ating mga judges ay hindi bias at panatilihin nila ang pagiging, patas 'no, sa kanilang paghatol, 'no? Kaya sana ang mga speculations na ito, ang mga iniisip ng mga Pilipino ay hindi totoo. Dahil nakakatakot talaga ito mga kaibigan, 'no? Lalong-lalo na sa atin na mga mahihirap. Dahil ibig sabihin napakabilis lang pala natin mabilis lang pala tayong ano mga kaibigan, ipapakulong 'no? Napakabilis lang pala natin na, ah, gawan ng mga kumbaga gawan ng mga intriga, pagkatapos gawan ng, kaso, pagkatapos, kahit walang kasalanan, ano 'yan, mag-iimbento sila ng mga bagong rules, mga bagong para madiin ang isang tao. So, mga kaibigan 'no, wala po kasi sa konstitusyon. Sa totoo lang, wala wala naman sa konstitusyon pa mga kaibigan yung sinasabi ng, Korte Suprema dahil ang sinunod lang po ng House of the Representative ay kung ano yung nakalagay sa konstitusyon at yung jurisprudence na nagsisilbing guide nila, 'di ba? Yun po mga kaibigan. Sabi nga po dito, papakita ko po sa inyo yung isang interview kay Speaker Martin Romualdez, ha? And of course, we shall respect the decision, but we'll also express our relationship. We'll also be preparing a motion for reconsideration. And yes, within 15 days of our motion for reconsideration. But that's the same time, Mr. President, well, we hope that there could be probably some refinements on the decision. I have read it. We might look into it because it's very interesting. You were saying they were rewriting the rules. Well, yes, I think they're modifying the Gutierrez and the rulings, which we actually were adhering to in the process. But nonetheless, we will serve that for the MR. If I may, one last topic. So, anong sabi ni SMR? Doon sila kumbaga, doon humuhugot, doon nakaangkla yung ginawang impeachment doon sa Gutierrez versus House of the Representative. Yun kasi yung jurisprudence. Yun po ang ginagamit, no, pagdating po sa impeachment. Yun po ang guide, yung basihan. Kaya nga po, yung sinasabi dyan no, ni SMR ay mag-file sila ng motion for reconsideration kasi wala naman kasing further notice na ito magbabago na tayo magbabago na ng rules, magbabago na ng guide patungkol sa impeachment. Wala naman kasing ganoon na nilabas ang Korte Suprema. Yun mga kaibigan, no? Kaya tingnan po natin mga kaibigan, no, kung ano po yung mangyayari kasi motion po, no, motion for reconsideration itong House of the Representative. G. Takahashi, Admin Rich, go. Magaling po ang inyong mga analysis, makatao at matalino ka din po. Proud of you. Marami pong salamat, G. Takahashi. Yan. Kaya, mga kaibigan, no, ang sabi ni mukhang
ang appointee ni Duterte sa Supreme Court, freedom, 50 ng appointee ni Duterte sa Supreme Court, sa buwatan yan. Mga MG Takahashi, imbestigahan din ang mga SC. Yan. MG Takahashi, Saramao, magnanakaw. Yan. So titingnan natin mga kaibigan anong magiging end nito, no? Magpa-file pa po ng motion for reconsideration, no? Ang House of the Representative, at marami nga po nagsabi na pwede namang baliwalain ang declaration ng Supreme Court, no? Dahil way back mga kaibigan, no, sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, naglabas ng TRO noon, no? Sa impeachment din to eh. Sino nga ba yun? Nakalimutan ko kung sino yung ini-impeach noon eh, no? Naglabas ng TRO na i-pending muna, no, mga kaibigan, itong impeachment. Pero ang ginawa po ng Senate ay nag-proceed sila, no? So kay Davide ba yun? Or kay Davide or kay Corona? No? Kalimutan ko yung yung ini-impeach, no? Ituloy natin mga kababayan na bago pa kumati ang aking lalamunan. Inom muna ako ng mainit na tubig. So itong nga mga kaibigan, no, marami po ako nakakausap, nagme-message sa akin, no, mga followers at saka mga kaibigan na, Admin Rich, ano ba yan? Magano na tayo, wala pa tayong rally, people power na, mga ganyan-ganyan, no? Pero mga kaibigan, sabi ko nga, pwede naman natin gawin yan eh. Pwede naman tayo mag-rally or whatsoever, no? Para ipakita yung ating disgusto sa nangyaring ito, no? Pero sabi ko, paano ba yan? Maulan eh, no? Ngayon nga, umuulan na naman. So, tuloy tayo, no? Ito mga kaibigan, matapang pa rin ang House of the Representative na nanindigan sa kabila, mga kaibigan, ng mga nangyayaring ito. At idadaan po yan ng House of the Representative sa legal na pamamaraan sa pamagitan po ng pagpa-file ng motion for reconsideration. At dito po sa ipa-file ng House of the Representative ay ilalagay po nila ang kanilang mga argumento, no? Lahat ng kanilang mga argumento. Bagamat sinasabi po ni Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, na ginagalang natin, no, ang desisyon ng Korte Suprema, pero kailangan pa rin nating mag-uphold, mga kaibigan, no, sa Constitution, kung ano man yung nakalagay sa Constitution, at saka doon sa pinagbabatayan ng impeachment. Na yun nga yung nabanggit ni Speaker Martin, yung Gutierrez versus House of the Representative, no? So diyan po mga kaibigan, sa motion for reconsideration ay i-challenge po ang desisyon ng Korte Suprema sa pamagitan ng paglalatag ng mga facts, ng mga itas na pwede pong pansalag doon sa sinasabi na desisyon ng Korte Suprema. Although kung ano man ang mangyari mga kaibigan, sinasabi nga po, co-equal branch yan, co-equal branch of the government, executive, judiciary, and legislative. Meron pa pong karapatan, kahit sabihin man ng Korte Suprema na diniklara nila na unconstitutional, may karapatan pa rin po ang Senado kung ang mga senador ay matapang natitindig sa kanilang trabaho, kanilang mandato. Kasi malinaw naman po sa konstitusyon ng Pilipinas na dalawa lang naman, no?
Dalawa lang naman talaga ang may karapatan, no? Patungkol po sa pag-i-impeach. Una, ang nag-i-initiate, ang House of the Representative, at pangalawa, ang Senado. Siya naman tumatayong impeachment court, no? So, kung titingnan natin, wala naman po talagang karapatan ang Korte Suprema para mag-intervene dito sa impeachment na to. Kaya nga meron pong mga legal expert, no, na nagsasabi dito kay Senator Tito Soto, although marami ngayon mga kaibigan ay naduduwag at hindi masyadong nagsasalita tungkol dito. Naduduwag maybe dahil Korte Suprema to, mga kaibigan, Korte Suprema, no? Sabi nga nung isa dito na DDS yata, mag-ingat daw ako kasi ang binabangga ko daw ay Korte Suprema. Ang sinasabi ko naman, hindi naman ako nagpe-fake news at hindi naman ako nagbibintang. Ang sinasabi natin dito ay yung mga kumalat na balita na ahead of time ay lumabas na sa social media bago pa man maideklara na unconstitutional itong impeachment ni VP Sara Duterte. Hindi naman tayo gumawa ng sa atin lang Hindi naman tayo yung source, di ba? Kundi atin lang hinayag, atin lang kinokomentuhan at nagbibigay tayo ng ating mga opinyon at komentaryo dito sa mga nangyari kaganapan sa ating bansa. Kung walang mga Pilipino na magsasalita, kung walang mga tao na maghahayag ng mga komentaryo, ng mga opinyon, paano na ang check and balance? At halimbawa na meron na talagang nagagawa na mali ang Korte Suprema, sino na ang maghahayag nito kung lahat ng mga tao ay matatakot? Diba? So, paano makokorek ang mga mali kung merong mga mali talaga, no, sa nangyaring ito? Kaya mga kaibigan, kaya tayo binigyan ng boses ng Panginoong Diyos ay para gamitin ito para sa tama. Wag po kayong matakot na magbigay ng opinyon at komentaryo. Matakot lang kayo kung kayo ay naghahayag ng mga maling balita at naninirang puri sa inyong kapwa. Yun ang inyong katakutan. Pero kung kayo ay magkokomentaryo, kayo ay magbibigay ng opinyon tungkol sa mga nangyari sa ating bansa ngayon, hindi po yan dapat katakutan dahil yan po ay gawain ng isang Pilipino na concern sa nangyayari sa kanyang bayan. Yan po yan, no? So yung mga kaibigan, no? Sandali. Meron ditong message. Admin Rich, ang desisyon ng si Amy. Admin Rich, ang desisyon ng Korte Suprema ay malinaw na pambabastos sa prinsipyo ng separation of powers. Binura ang check and balance para protektahan ang iba. Yan po ang sabi ni Amy. At si Kaloy Rocks, manindigan tayong taong bayan. Ang mga tauhan ni Duterte sa Senado at Korte Suprema ay tahasang pinipigil ang paglabas ng katotohanan. Kaloy Rocks. Yan. Ang sabi naman po ni Jinky D, teknikalidad ang pinangahawakan. Hindi napatunayang inosente si Sara. Yan naman po ang sabi ni Jinky. Ang sabi naman po ni Raul Ulo, maaring hindi sundin ng Senado ang desisyon ng SC. Kung gugustuhin nila, panahon na para ipakita ng Senado kung kanino sila. Sa taong bayan ba o sa mga Duterte? Hustisya o pork barrel? Yan. So yan po ang mga komentaryo, no, ng ating mga kababayan. Ang sabi naman po ni Mary Maria, binaboy ng Senado at ng Supreme Court ang konstitusyon ng Pilipinas para paboran ang mga Duterte na dinastiya. Marami kasing appointee dyan si Digong na nasa Supreme Court.
At the same time, nakikinabang ang mga yan sa pork barrel na binibigay ng Duterte Black na nasa Senado. So yan po ang komentaryo ng ating mga kababayan. So marami po tayo talaga mga kababayan na galit ngayon sa nangyari po, no, dito po sa pagdideklara ng Korte Suprema na unconstitutional daw itong impeachment. Kasi nga mga guys, no, ang mga kababayan natin matagal na pong naghihintay, no? Public office is a public trust. Matagal na pong naghihintay sa impeachment na yan. Yan po yan mga kaibigan, no? Kaya talagang ang gusto po talaga ay marinig itong sagot, no, ni BP Sara Duterte. Yan po talaga yung nais ng mga kababayan natin. O sabi ni Just Watching, patunayan niyo muna at mag-cite kayo ng batas na nilabag ng SC. Hindi po kailangan mag-cite ng batas, no? Ang ano po dito, meron pong jurisprudence na tinatawag, yung Gutierrez versus House of the Representative. Pagdating po kasi sa mga ganito, no, katulad ng impeachment, ito po ay hindi legal process. Tandaan po ninyo ha, impeachment is not a legal process, although nakalagay po yan sa Constitution, no? Ito po ay proseso, no, ng demokrasya ng ating bansa at slightly political process din. Para ano? Para tanggalin ang isang impeachable official katulad ng Vice President, para tanggalin siya sa panunungkulan. Kung makikitaan, no, makikitaan or mapapatunayan na talagang siya ay nagkasala. 'Di ba? Mga kaibigan, ito po ay legal, no? Mga kaibigan, legal po yan dahil nakalagay po yan sa ating konstitusyon. Kahit nung binago na ni Cory Aquino, no, yung Constitution ng Pilipinas noong 1987 ay hindi po niya tinanggal ang impeachment dahil ito po ay safeguard natin ng mga taong bayan. Ito po ang, kumbaga, makakapag-guard sa atin mga taong bayan para magkaroon tayo ng power na ipa-impeach ang isang opisyal na nagmamalabis sa katungkulan. Kasi si Sara Duterte po ay hindi katulad ng ibang mga government officials na appointed na pwede mong tanggalin anytime na gusto ng presidente. Si BP Sara po hindi pwedeng ganon kasi siya po ay hinalal ng taong bayan. Yun po yun, no? So hindi na po dito kailangan ng batas. Sabi ni Just Watching, patunayan daw na mali yung na-cite ng Supreme Court o magbigay daw ng batas. Hindi na kailangan ng batas dito, no? Ang ano lang dito, yung sinasabi sa Constitution, kung 1/3 ng mga lawmakers ay pumirma, automatic na yun, na impeach ang Vice President. At yung ginamit nilang jurisprudence, Gutierrez versus House of the Representative, na matagal nang ginagamit ng Kongreso tuwing merong ini-impeach na opisyales. Yun po yun. So hindi po dito kailangan ng, oy, ito sinasabi sa batas, hindi po yun. Jurisprudence. Ibig sabihin, yung mga kaso noon na dinidesisyonan ng Korte Suprema tungkol sa mga inihain, no, na impeachment ng House of the Representative at dinesisyonan ng Korte Suprema na ganito yan, yun po yung ginagamit din ngayon ng House of the Representative. Kaya nga nagtataka ang marami na bakit hindi na po pwedeng i-apply yung Gutierrez versus sa House of the Representative. Iyon naman ang ginagamit talaga. Bakit bigla natin nagbago? Ano bang nangyari at nagbago at nagdagdag pa ang Korte Suprema without prior notice? Diba? So, yun mga kaibigan. Wala pong notice. Nagdagdag na lang sila. Sabi nga po doon sa komentaryo, ito isang earthquake. Parang